Selena, na-buff, posible nang bumalik sa meta. Damage adjustment para kay Kari. Hunter x Hunter skin, nandito na. Adjustment sa skill ni Dirot. At marami pang iba. Ito ang mga patch sa advanced server na kailangan mong malaman. Una, doon sa mapa, hindi na nila tinuloy yung adjustment dito sa bush. Kung saan pinaliit yung bush, normal na ulit sa wakas. Sa hero adjustment naman, unahin na natin si Selena. Sa original server, ginagamit siya as roamer. Kasi nga medyo mabagal siya mag-clear ng minion wave. Kailangan mabilis siya mag-rotate. Kaya naman pinalakas ni ML ang damage ni Selena sa mga minions at creeps. Kung makikita niyo dito, isang second skill lang, nauubos ko na kagad yung minions ng kalaban. Ganun kabilis. Kaya naman magkakaroon ka ng maraming time para makarotate sa kakampi mo. Pagkadalaw mo, balik ka kagad ng lane mo. Tapos ayun, mabilis mo lang makiklear kaya walang problema. Inalis na nga pala ang shield ng kanyang skill 1. Pero huwag kang mag-alala dahil inilipat naman ito sa second skill. At nakadepende pa rin sa iyong magic power ang laki ng shield na naibibigay ng iyong second skill. Saktong-sakto tong patch na to kasi mas madalas ka naman talagang mag-i-skill 2 kaysa gumamit ka ng skill 1. Pinabilis din ang casting ng kanyang skill 1. Yung pagtatanim niya, kaya posibleng bumalik sa meta to dahil magagamit na ulit siya as mid laner. Yung skill 2 naman ni Dirot, pwede mo nang gamitin sa minions ng kalaban. Sa original server kasi, hindi mo ito magagamit sa minion. Pati yung mga spawn, pwede mo nang gamitan ng skill 2. Kagaya ng spawn ni Sask. Sa original server kasi, hindi mo pwedeng gamitan ng skill 2 ang spawn ni Sask. Malaking impact ba to kay Dirot? Hindi ko sure. Si Lancelot naman, pinalakas ang base damage ng kanyang skill 2 sa early game hanggang late game. Ibig sabihin kahit hindi pa sapat ang item ni Lancelot, masakit na ang kanyang skill 2. Ganun din ang ginawa kay Iritel. Mas pinalakas ang kanyang base damage sa late game pero na-nerf naman ang damage na nakabase sa total physical attack. Si Kari na buff, pinalakas ang kanyang basic attack damage kapag siya ay gumagamit ng ultimate. Si Bruno na nerf, number 1 ba naman sa meta? Binawasan ng konti ang kanyang basic attack range pero kaya pa rin naman niyang atakihin ang tore kapag naka-malefic gun. Binawasan din ang attack speed ratio nito. Ibig sabihin, mas less na ang makukuha niyang attack speed mula sa mga items. Kaya Alucard naman tayo. Ang cooldown ng kanyang skill 1 ay binawasan ng 1 segundo mula early hanggang late game. Ang problema, medyo may delay na ang kanyang backswing sa kanyang skill 1. Hindi na agad umaatake sa kalaban. Kung i-compare mo doon sa original server na mabilis talagang umatake, paglapag ng skill 1, atake agad. Na-adjust din ang kanyang ultimate. Kung dating 10 hanggang 20 ang hybrid defense na napupunta sa kanya, kapag nag-ultimate, ngayon ay 20 hanggang 40 hybrid defense na ang napupunta sa kanya, depende sa level. Pero ang pinagkaiba, hindi na ito stackable. Ibig sabihin, maganda ito kapag isa lang ang kalaban mo. Mas malaki na ang mapupuntang hybrid def sa'yo. Pero yun nga, hindi na stackable to. Hindi katulad sa original server, kapag ikaw ay nag-ultimate sa marami, mas malaki ang makukuha mong hybrid def na umaabot ng 100. Para sa akin, goods pa rin. Mahirap naman kasi talagang ultihan lahat ng kalaban kapag alo ang gamit mo. Dahil sa adjustment na ito, na-nerf ang kanyang hybrid lifesteal kapag late game na. Yung skill 2 naman ni Aulus, binawasan ang base damage. Pero may dagdag damage na ang skill 2 ni Aulus. Kapag mataas ang HP ng kalaban, may based on HP damage na. At eto na nga ang Hunter x Hunter skin collaboration. Si Cillian as Hisoka, Killua si Harit, Dirot naman si Gon, at Kurapika si Julian. Grabe, kaabang-abang to ah. Anong masasabi mo sa mga patch na ito? Yun lang for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.